For today's videos, ako'y gagawa ng bread. Ang gagawin ko ay soft dates oat bread. Ang mga ingredients na gagamitin ko dito, itong all-purpose flour. And also, gumamit din po ako ng whole wheat flour, 100% whole wheat flour. Ayan. And of course, gagamit tayo dito ng dates paste. Ayan. Without sugar, natural na dates. Yung tamis niya, natural lang. And then, gagamit tayo dito ng instant yeast. Instead of dry yeast, instant yeast yung aking gagamitin. And then, meron din akong konting baking powder. Ayan. Mimix ko siya. Of course, meron tayong oat mix. Itatapping natin doon sa bread. And then, meron din akong raisins, pasas. Ayan. And then, gagamit din ako ng konting Himalayan salt. Himalayan. Maganda ito sa parang pan-digested. And then, gagamit din ako ng vanilla. And konting olive oil. Meron tayong laging olive oil. And fresh milk. Ayan, gagamit ako ng fresh milk. The last but not the least, ito yung 2 pirasong itlog. Ayan. So, mag-start na ako ng mag-mix. Let's see what will happen at the end. Bye. So, okay, mag-start na ako ng mixing ng mga ingredients. Inuna ko yung vanilla dito. And then, sunod ko na yung baking powder na 1 tablespoon. Okay. And then, susunod ko naman dito yung instant yeast, 1 tablespoon din. Ayan. Sinukat-sukat ko siya, pero not totally 100%. And then, 1.5 tablespoon na olive oil. Though, wala naman talagang 100% na measured, pero talagang sinukat-sukat ko rin. 1/2 cup of fresh milk. Ginamit ko dito medyo ano yata to Ang nabili ko full fat, hindi siya low fat. Ubusin ko muna siya. Sa susunod, ang gagamitin ko ay low fat milk na. Tapos, hinaluan ko siya ng Himalayan salt. Ano lang siya? Ang nilagay ko 1/4 tablespoon na Himalayan salt. And sinunod ko na yung dates paste dyan. Melted na siya. Hinaluan ko siya ng konting tubig para mag-melt ng maigi bago ko isinama dito sa pag-mix. Ayan, mix ng konti para matunaw yung mga naunang ingredients kasi may mga dry ingredients na sinama tayo dyan. Mix lang for how many minutes. Ayan na, itsura nyo. Then after that, halo na natin yung 2 itlog. Ayan. Tapos, i-mix natin uli para mawala yung mga bubuo. Kunting sipag lang. Nakagawa na naman tayo ng tinapay na healthy at more nutrients. Napakahilig ko kasi sa tinapay. Ayan. Tapos isusunod na natin yung whole wheat flour, 1 cup. And then 1 cup of all-purpose flour. Ayan. Takal-takal lang ng kasi wala akong measurement na Ayan. Halo na siya. Medyo hard. Kasi parang kulang yata sa tubig. Ayan. Sama ko na rin yung pasas o raisins. Mix ng konti. Later medyo medyo matigas kaya inisip ko lalagyan ko siya ng 1/2 cup of water para hindi siya gaano matigas kasi mahirap din pagsalin ko mamaya doon sa baking plate. Pag matigas, mahirap, kaya lalagyan ko siya ng 1/2 cup of water. Ayan, halo lang ng halo para mag-mix yung lahat ng mga ingredients dyan. Naisip ko tong bread na ito kasi nakita ko siya sa isang post. Tapos tinignan kong procedure. Though hindi ko sinunod yung kanyang mga ingredients, gumawa ko ng sarili kong recipe. At nag-add ako ng ibang mga ingredients para mabuo itong
soft dates oat bread. Nag-add lang ako ng mga ibang ingredients dyan. Yung nakita ko, wala silang egg eh. Wala din silang baking powder. Hindi na nilagyan. Sa akin meron. Wala silang pasas. Ito sa akin meron. So, malaking diferensya. Ayan yung tubig na nag-add ako ng 1/2 cup kasi medyo matigas na siya eh. Mahirap siya ilagay mamaya sa baking plate. Ayan ha. Mix lang ng mix. Sa halip na bibili ako ng mga tinapay sa labas, bibili ako lagi ng tinapay dito. Kasi mahilig ako sa tinapay. Kaya gumawa ako ng sarili ko. At least alam ko, make sure na sure ako na talagang walang sugar, hindi siya maalat, hindi siya matamis. Kasi nag-add lang ako ng konting ano lang talaga. Konting Himalayan salt pa. At dates din na natural ang ginamit ko, hindi sugar. Kaya alam ko na healthy ito. So ngayon, lalagyan ko ng konting olive oil yung baking plate para mamaya pag nilagay natin siya dyan at pag naluto na, hindi siya didikit. Anyway, yung lulutuan ko pala dito, kaldero lang, isasalang ko sa kaldero. Yung kaldero walang tubig, tapos meron siyang patungan, ipapatong ko tong baking plate. Dapat yung takip walang singaw. And yung apoy niya hindi dapat masyadong malakas, dahan-dahan lang. At dapat orasan mo siya ng 45 minutes. Pero itong niluto ko ngayon, almost 1 hour siya. Kasi medyo makapal. Baka pag 45 minutes hilaw eh. Kaya ganun ang siguro mga 57 seconds, 57 minutes ganun. Almost 1 hour siya. So ngayon, papantayin ko yan. Tapos itatap ko yung oatmeal dyan sa taas. Kaya ganun lang. Kung mahilig kang kumain ng mga tinapay, mag-isip ka kung paano gumawa. Kasi mahirap yung bili ng bili. Maubos na tayo ng budget. Kasi ito yung mga ingredients na binili ko. Hindi naman siya ganong kamahalan. At marami. So matagal ko siya, nakailang luto na ako. Ang additional ingredients na binili ko lang yung whole wheat flour. So ngayon itatap ko na yung oats dyan sa taas. Yung pinaka decoration. Ayan na. Tapos after that, ilalagay natin siya doon sa kaldero na mainit. Tapos tatakpan. After 45 minutes or almost 1 hour, babalikan natin siya. Siguradong luto na yan. Kailangan takpan natin siya ng walang makakasingaw para talagang totally cook. Okay? So ayan na, after 57 minutes, ayan na yung itsura niya. Okay, luto na yung ating ginawang tinapay. Ito na yung finished product. So, ito yung ano niya. Ayan. Napakalambot. Diba? Nakita niyo na? O, diba? Ito yung soft dates oat bread. Ayan. So, diba? Susubukan ko nga kung anong lasa nito. Okay? Sarap. Masarap. Super. Matamis siya ng konti kasi meron siyang dates. Naglalaban yung basas. Perfect. Thank you. Good. Good. Ayan, yung ginawa ko ngayon. Successful. Super. Thank you. So, thank you for watching. Sana may natutunan kayo kung paano gumawa ng soft dates oat bread. Ito siya. Harap, super. Kami. Alright, thank you. Maraming salamat.